Bahagya siyang nag-aalala, ngunit kilala siya bilang isang batang matapang, palaban, at may matinding kumpiyansa sa sarili. Maaaring si Prince George ang panganay na anak, ngunit marami ang naniniwalang si Princess Charlotte ang tunay na marunong magdikta ng takbo ng mga bagay at tila napapasunod niya ang lahat sa paligid niya. Isang nakakagulat na pangyayari ang nagdala ng hindi pangkaraniwang tensyon sa pagtitipon ng maharlikang pamilya, ilang sandali matapos ang pagbibinyag ng isang batang kamag-anak. Sa gitna ng drama, ay hindi si King Charles o sino mang nakatatandang miyembro ng pamilya, kundi ang batang si Princess Charlotte at ang mahiwagang pilak na pulseras sa kanyang pulso. Ayon sa mga nakasaksi, maayos ang daloy ng okasyon hanggang sa biglang mapansin ni Queen Camilla ang pamilyar na pulseras na suot ni Charlotte. Mabilis siyang lumapit sa batang prinsesa, hindi maalis ang tingin sa alahas na matagal nang iniuugnay sa isa sa pinaka-ikonikong pangalan sa kasaysayan ng maharlikang Britaniko. Ngunit walang sino man ang nakahula sa magiging reaksyon ni Charlotte. Sa halip na kumilos na parang karaniwang bata, sinasabing bigla niyang binaligtad ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang kilos sa harap ng mga panauhing natigilan. Sa kasagsagan ng tensyon, namagitan si Prince William. Ayon sa mga naroon, ilang salita lamang mula kay William ang nagpatahimik sa buong silid. Inilarawan pa ng ilan ang sandaling iyon bilang isa sa pinakanakakahiya at pinakamabigat na tagpong hinarap ni Queen Camilla sa harap ng maharlikang pamilya. Ano na nga ba ang ginawa ni Charlotte nang lapitan siya ni Camilla dahil sa pilak na pulseras? At ano ang sinabi ni William na nag-iwan sa reyna na walang ibang magawa kundi umalis ng tahimik? Taglay pa rin ng Windsor Castle ang daan-daang taong karangyaan at seryosong katahimikan nito. Sa likod ng matatayog na stained glass na bintana, nagaganap ang isang pribadong salo-salo ng maharlikang pamilya matapos ang pagbibinyag ng isang malayong kamag-anak. Sa unang tingin, payapa ang lahat. Ngunit sa ilalim ng kinang ng palasyo, laging naroon ang mga tagong agos ng kapangyarihan, alaala, at mga sugat na hindi kailanman lubusang naghihilom. Sa isang sulok ng drawing room na naliliwanagan ng araw, nakatayo si Prince William, ang tagapagmana ng trono ng Britanya. Dala niya ang mabigat na pananagutan ng tungkulin at ang nananatiling sakit mula sa nakaraan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang anak na babae nang may lambing sa mga mata. Para kay William, ang pagprotekta sa kanyang maliit na pamilya at ang pagpapanatili sa mahahalagang pagpapahalaga ng kanyang yumaong ina, si Princess Diana, ang isa sa pinakamahalagang layunin ng kanyang buhay. Sa makasaysayang lugar na iyon, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinag-isipan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Princess Charlotte, ang kanyang 11 taong gulang na anak na babae, na sa paglipas ng panahon ay lalong nagiging matalino, matatag, at kapansin-pansing kahawig ng kanyang yumaong lola. Si Charlotte ay sensitibo, ngunit pambihira rin ang kanyang tibay ng loob. Ipinagmamalaki niya ang dugong maharlika at ang mga pagpapahalagang minana niya mula sa kanyang pamilya. Yumuko si William at marahang ipinatong ang kanyang mainit na kamay sa balikat ng anak. Mula sa loobang bulsa ng kanyang maayos na bestida, inilabas niya ang isang maliit at lumang kahong balot ng pelus. Nang buksan niya ito, kumislap sa liwanag ng dapit hapon ang isang pilak na pulseras. Hindi iyon basta alahas lamang. Isa itong napakahalagang pamana na minsang pag-aari ni Princess Diana noong kanyang kabataan. Maingat itong iningatan ni William sa loob ng halos 3 dekada,
Mula noong malagim na taglagas ng 1,997. Para sa kanya, ang pulseras ay isang hindi nakikitang ugnayan, ngunit hindi mapuputol na tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Maingat niya itong ikinabit sa payat na pulso ni Charlotte habang ibinubulong ang mga salitang puno ng pagmamahal, lakas, at alaala tungkol sa lolang hindi na niya nagkaroon ng pagkakataong makilala. Tinitigan ni Charlotte ang kumikislap na pilak sa kanyang pulso. Ramdam niya ang init nito at ang bigat ng kasaysayang dala nito. Isang malalim na pakiramdam ng pagmamalaki at paggalang ang unti-unting namuo sa kanyang puso. Samantala, sa kabilang bahagi ng silid, nakikipag-usap si Queen Camilla sa ilang kilalang panauhin. Matapos pagdaanan ang maraming unos kasama ang hari upang marating ang kanyang kasalukuyang posisyon, naging napakasensitibo ni Camilla sa bawat maliit na detalye sa paligid niya. Ang relasyon niya sa mga anak ng kanyang asawa, lalo na kay William, ay palaging may hindi nakikitang distansya. Magalang ito sa panlabas, ngunit hindi lubusang mainit. Isang ugnayang maingat na tinatakpan ng perpektong pagsunod sa royal protocol. Biglang natigilan ang matalas na mga mata ni Camilla nang mapadako ang tingin niya sa sulok kung saan nakatayo ang mag-ama. Agad siyang nahumaling sa kislap ng pilak sa pulso ng batang prinsesa. Tila bumagal ang mundo sa paligid ni Camilla. Umakyat sa kanyang alaala ang mga pangyayaring mula pa sa nakalipas na mga dekada, mga araw ng pagtatalo, mabibigat na alaala, at mga aninong pilit niyang kinalimutan. Nakilala niya ang pamilyar na disenyo ng pulseras. Iyon mismo ang alahas na isinuot ni Diana sa maraming pagkakataon. Mga tagpong ayaw na sanang balikan ni Camilla. Ang biglaang paglitaw ng pulseras sa pagtitipong iyon ng pamilya ay tila isang mapanghamong paalala ng isang babaeng matagal nang wala, ngunit hindi kailanman tunay na nawala sa kamalayan ng publiko o sa loob mismo ng maharlikang pamilya. Biglang nagbago ang kilos ni Camilla. Nanigas ang magalang na ngiti sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay naningkit sa halatang pagkabalisa at pilit na itinatagong pagkainis. Pinaghalo ng pag-uusisa at ng mahirap pangalanang damdamin ang kanyang pagnanais na tiyakin ang kanyang nakita. Tahimik na nagpaalam si Camilla sa grupong kausap niya at dahan-dahang lumayo sa mga panauhin. Inayos niya ang kanyang kasuotan, ibinalik ang karaniwang mahinahon at makaharing tindig, at nagsimulang lumakad patungo sa sulok kung saan inosenteng hinahangaan ni Charlotte ang kanyang bagong regalo. Bawat hakbang ng reyna ay may dalang hindi nakikitang bigat na para bang nagbabadya ng isang dramatikong pagbabago sa ilalim ng mga arko ng Windsor Castle. Huminto ang mabagal, ngunit makapangyarihang hakbang ni Queen Camilla sa harap mismo ni Princess Charlotte. Ang biglaang paglapit ng pinakamakapangyarihang babae sa loob ng sambahayang Maharlika ay agad nagpalapot sa hangin sa paligid nila. Sa halip na ang karaniwan niyang malamig at malayong kilos, sinubukan ni Camilla na magpakita ng mainit at mapagmahal na ngiti. Ang kanyang malumanay na mga mata ay tila puno lamang ng simpleng pag-uusisa ng isang lola sa bagong palamuti ng kanyang apo. Si Charlotte naman, sa kabila ng dugong Maharlika at likas na pagiging sensitibo, ay nananatiling isang 11 taong gulang na bata. Sa harap ng tila mabait na asal at biglaang atensyon mula sa reyna, pansamantalang nawala ang kanyang likas na pag-iingat. Tumingala si Charlotte, magalang na ngumiti, at masunuring iniunat ang kanyang maliit na kamay.
Inilantad niya ang pilak na pulseras na kumikislap sa liwanag ng hapon, nang hindi niya nalalaman ang unos na tahimik nang namumuo sa likod ng mga mata ng babaeng nasa harap niya. Yumuko si Camila at nagkunwaring hinahangaan ang maselang ukit sa alahas. Sa una, marahan lamang na dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na metal, dahan-dahang sinusundan ang mga klasikong disenyo nito. Ngunit sa sandaling maramdaman niya ang pulseras, muling nagliyab ang apoy ng selos at mapapait na alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot sa loob ng halos kalahating siglo. Ang pilak na pulseras na yon, taglay ang natatanging kinang at bakas ng panahon, ay walang ibang maaaring pag-aari kundi ng babaeng naging pinakamalaking anino sa kanyang buhay. Ito ang naging pinakamalaking pasakit sa kanyang buhay. Ang presensya ng pulsera sa pulso ng isang bata. Sa gitna mismo ng isang opisyal na pagtitipon ng pamilya, ay tila isang hindi nakikitang sampal sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang reyna. Biglang nabalot ng galit ang kanyang pag-iisip hanggang sa nawala ang karaniwang pag-iingat ng isang taong sanay sa mahigpit na diplomatikong asal at royal protocol. Unti-unting naging nakababahala ang kilos ni Camila. Mula sa marahang pagtingin sa pulseras, bigla niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa payat na pulso ni Charlotte. Sa halip na basta iangat lamang ang alahas upang tingnan, nagmamadaling hinanap ng mga daliri ng reyna ang kandado nito na may kakaibang gaspang at pagmamadali. Sadyang pinilipit niya ng madiin ang pulseras, ikiniskis ito sa maselang balat ng batang prinsesa, na malinaw na may layuning alisin agad ang pamana mula sa may-ari nito. Ang biglaang pagbabago mula sa simpleng paghiling na makita ang alahas tungo sa isang magaspang na pagtatangkang agawin ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Dahilan upang manigas ang paligid nila. Napansin ng ilang malalapit na panauhin at miyembro ng maharlikang pamilya ang kakaibang tagpo. Unti-unting humina ang banayadad na usapan sa silid, habang ang mga mata ay napapalingon sa sulok na iyon. Ang mga mukhang laging kalmado, marangal, at sanay sa perpektong ngiti ay biglang natigilan sa pagkabigla. Hindi nila halos mapaniwalaan ang kanilang nakikita. Ang babaeng nasa tuktok ng monarkiya, nawawalan ng kontrol at nakikipag-agawan sa isang bata dahil sa isang piraso ng alahas sa harap ng lahat. Kumalat ang paghanga, takot at pagkabigla na parang kuryente sa buong drawing room hanggang sa lamunin ito ng isang mabigat at nakasusulasok na katahimikan. Sa gitna ng lahat ng atensyon, naramdaman ni Charlotte ang matalim na kirot sa kanyang pulso. Tuluyang naglaho ang kanyang unang inosenteng pagtitiwala na palitan ng magulong damdamin. Natigilan ang batang prinsesa nang maunawaan niya ang hindi angkop na layunin ng kanyang madrastang lola. Kumislap sa mga mata ni Charlotte ang pagkalito at sakit. Ngunit halos kasabay nito ay nagising ang kanyang likas na pagtatanggol sa sarili at ang tibay ng loob na minana niya sa kanyang ama. Hindi umiyak si Charlotte. Hindi rin siya nagpakita ng takot. Mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga labi, tinipon ang lakas sa kanyang maliit na braso at mariing umatras ng isang hakbang upang lumikha ng ligtas na distansya. Diretso ang titig ng asul niyang mga mata sa makapangyarihang babaeng nasa harap niya. Wala na roon ang paggalang ng isang nakababatang miyembro ng pamilya. Ang natira ay pag-iingat, malamig na talas, at isang nakakagulat na katatagan. Ngunit ang tahimik na pagtutol ni Princess Charlotte ay hindi nagbalik kay Queen Camilla sa katinuan. Sa halip,
Tila naging gatong pa ito sa apoy ng kanyang nasugatang dangal bilang isang babaeng matagal nang sanay na sinusunod ng lahat. Nang makita niyang umatras ang maliit na braso, sumiklab sa mga mata ni Camila ang hilaw at likas na galit. Ganap na tinakpan ang paghatol ng isang taong nakatayo sa ibabaw ng iba. Humakbang siya ng malaki pasulong, muling isinara ang distansyang nilikha ni Charlotte at itinaas muli ang kanyang mga kamay na napapalamutian ng mamahaling sing-sing. Matigas ang loob at puno ng pagpipilit, muli niyang inabot ang pulso ng batang prinsesa. Kumapit ng desperado sa isip ng reyna ang paniwalang kailangan niyang makuha ang pilak na pulseras na para bang sa paggawa nito ay mabubura niya ang multo ng nakaraan na muling nakatayo sa harap niya. Hindi na niya alintana kung gaano kalayo na ang kanyang kilos mula sa hangganan ng kagandahang asal at maharlikang protokol. Nanatiling hindi gumagalaw si Charlotte, malinaw na nadarama ang nakasusulasok na bigat at puwersang papalapit sa kanya. Sa edad na 11, sa harap ng ganitong uri ng pamimilit mula sa pinakamakapangyarihang babae sa sambahayang maharlika, maaaring ang ibang bata ay napaiyak na o humingi na ng tulong sa matatanda. Ngunit hindi si Charlotte. Sa sandaling muling dumampi ang mga daliri ni Camila sa kanyang balat, naunawaan ng batang prinsesa na hindi na ito isang hindi pagkakaunawaan o labis na pag-uusisa ng isang matandang babae. Isa itong panghihimasok, isang sadyang pagtatangkang agawin ang sagradong pamana na kabibigay lamang sa kanya ng kanyang ama. Ang unang pagkalito at sakit sa kanyang puso ay mabilis na napalitan ng malinaw na paggising ng diwa. Dumadaloy sa kanyang mga ugat ang dugong may dangal ng mga taong nagtatanggol sa monarkiya at binigyan siya nito ng kakaibang katahimikan. Sa halip na umurong o magpakita ng takot, itinuwid ni Charlotte ang kanyang likod, bahagyang itinaas ang baba at tumindig ng may kamangha-manghang dignidad para sa isang bata. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya gumamit ng dahas upang makipaglaban. Pinili niyang harapin ang sitwasyon gamit ang matibay na lakas ng loob. Nang ang kamay ni Camila ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa pulseras, diretso siyang tumingin sa mga mata ng nakatatandang babae na nag-aapoy sa galit. Mahigpit na nagsara ang maliliit na labi ng batang prinsesa. Pagkatapos ay bumuka habang nagsasalita siya sa tinig na sapat lamang upang marinig. Ngunit kasing talas at kasing tatag ng talim na humihiwa sa tensyong nakabalot sa hangin. Hindi iyan sayo. Walang kabastusan sa mga salitang iyon, ngunit taglay nito ang napakalaking bigat ng katotohanan at ganap na pagmamay-ari. Isa itong pulang linyang iginuhit ng isang bata, tuwirang inilantad ang maling kilos ng reyna sa harap ng lahat ng naroroon. Agad na bumagsak ang nakamamatay na katahimikan sa buong drawing room ng Windsor Castle. Tuluyang tumigil ang mahinang tunog ng mga kutsaritang pilak na tumatama sa mga tasang porselana. Ang mga kalahating natapos na pag-uusap ng mga panauhin ay naiwan na lamang na nakabitin sa hangin. Ang mga makapangyarihang tao at royal attendants ay tila naging bato sa kanilang kinatatayuan. Biglang naging maingat maging sa kanilang paghinga. Lumulong ang buong silid sa ganap na katahimikan, kung saan kahit ang pinakamaliit na tunog ay tila magiging nakabibingi. Lahat ng mata na kanina ay palihim lamang na mausisa, ngayon ay puno na ng matinding pagkabigla at pagkamangha. Nakatuon sa dalawang figura sa gitna ng tagpo. Nabigla sila hindi lamang sa ginawa ng reyna,
kundi lalo na sa tapang, determinasyon, at hindi matitinag na paninindigan ng batang prinsesa na kapapasang patunayan na ang pamana at mapagmataas na espiritu ng kanyang yumaong lola ay buhay na buhay pa rin sa loob niya. Sa nakamamatay na katahimikang bumalot sa drawing room ng Windsor Castle, umabot sa sukdulan ang tensyon habang tila patuloy na umaaling-awngaw sa ilalim ng sinaunang mga arko ang matatapang na salita ni Princess Charlotte. At sa mismong sandaling iyon na halos hindi makahinga ang lahat, isang matangkad na figura ang lumitaw mula sa likuran. Mula sa arko na yari sa matitibay na panel ng roble, isang matangkad na figura ang lumitaw. Dumating si Prince William, taglay ang kanyang marangal na tindig, ngunit ang kanyang mga hakbang ay may kakaibang pagmamadali. Sa isang mabilis na sulyap lamang sa hindi pangkaraniwang katahimikan ng mga panauhin, sa malamig na titig ni Queen Camilla, at sa depensibong tindig ng kanyang anak, agad niyang naunawaan na may mali. Bilang isang ama at tagapagtanggol, hindi na niya kailangan ng paliwanag. Ang likas na sensibilidad ng isang lalaking matagal nang humarap sa mga unos ng buhay sa loob ng maharlikang pamilya ay sapat upang maunawaan ang buong sitwasyon. Nagdilim ang kanyang mukha at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Muling bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng pagtatanggol sa mga natitirang alaala ng kanyang yumaong ina. Mula roon ay sumiklab ang isang galit na mahigpit niyang kinokontrol sa pamamagitan ng matatag na disiplina. Hindi siya nag-atubili. Mahahaba at matitibay ang kanyang mga hakbang habang mabilis niyang tinawid ang maluwang na silid. Hindi pinapansin ang mga nababahalang tingin ng mga naroon at dumiretso sa gitna ng tensyon. Pagdating niya sa tabi ni Charlotte, ang una niyang ginawa ay marahang ipatong ang kanyang malaki at matatag na kamay sa bahagyang nanginginig na balikat ng kanyang anak. Isa itong tahimik, ngunit makapangyarihang mensahe. Naroon siya, at walang sinuman ang may karapatang manakit o mamilit sa kanyang anak. Maingat niyang iniharap ang kanyang katawan sa pagitan ni Camilla at ni Charlotte gamit ang kanyang malapad na likod bilang isang hindi matitinag na panangga. Nang humarap siya sa kanyang madrasta, hindi na ang magalang na nakababatang miyembro ng pamilya ang nasa kanyang mga mata. Ang mga mata ng prinsipe ng Wales ay naging matalim na parang talim, nagliliyab sa galit at puno ng malinaw na babala. Diretso niyang tinitigan si Camilla. Ang bawat galaw at tindig ng kanyang katawan ay nagpapakita ng matinding awtoridad at tahimik na paghiling ng pananagutan sa mga kilos na lumampas na sa lahat ng hangganan. Sa ilalim ng matatag na presensya ni William at ng kanyang walang pag-aalinlangang pagprotekta sa anak, lalo pang bumigat ang atmosfera sa silid. Hindi siya gumamit ng masasakit na salita o padalos-dalos na kilos. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng malamig, mahigpit, at nakapangingilabot na katahimikan. Sa isang tiyak na kilos, marahan niyang itinaas ang braso ni Charlotte na may suot na pilak na pulseras. Kumislap ito sa harap mismo ni Camilla na tila isang hindi matatawarang ebidensya. Hindi inaalis ni William ang kanyang tingin sa reyna. Tahimik niyang ipinahihiwatig ang isang katotohanang hindi maaaring pasubalian. Ang pulseras na iyon ay hindi lamang isang alahas. Isa itong alaala, isang bahagi ng kaluluwa ni Princess Diana, at ngayon ay nararapat at banal na pag-aari ni Princess Charlotte. Walang sinuman, gaano man kataas ang katayuan, ang may karapatang hawakan iyon o agawin mula sa kanya. Sa pagkakataong iyon, biglang napunta sa alanganin si Camilla.
Ang babaeng sanay na kontrolin ang bawat sitwasyon ay ngayon ay humaharap sa lantaran, direkta, at walang kompromisong pagtutol mula mismo sa tagapagmana ng trono. Sa mga mata ni William, nakita niya hindi lamang ang pagmamahal ng isang ama, kundi ang matibay na paninindigan ng isang anak na handang gibain ang anumang huwad na kapayapaan upang ipagtanggol ang alaala ng kanyang ina. Ang mga tinginin ng 12-dosenang miyembro ng maharlikang pamilya at mga panauhin ay tila mga karayom na tumatagos sa kanyang pagmamataas. Nanatiling nakatayo si Camila, hindi makagalaw. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa galit tungo sa lubos na pagkabigla. Habang malinaw niyang naramdaman ang hangganang iginuhit ni William sa harap ng lahat. Ang direktang paghaharap ni na Prince William at Queen Camilla sa ilalim ng mga arko ng Windsor Castle ay nagtulak sa mabigat na kapaligiran sa drawing room sa panibagong antas ng tensyon. Makikita sa bawat ekspresyon ni William ang katatagan ng isang lalaking maraming unos na ang nalampasan. Pinili niyang huwag sumigaw o lumikha ng malaking eskandalo. Gayunman, ang kanyang tahimik ngunit bakal na paninindigan at malamig na titig ay may kapangyarihang higit pa sa anumang sigaw. Nakatayo siyang matuwid, taglay ang dignidad ng isang pinuno. Sa kanyang katahimikan ay tila naghahatid siya ng isang malinaw na ultimatum. Hinding-hindi niya pahihintulutan ang sinuman, gaano man kataas ang katayuan nito, na lapastanganin o agawin ang mga banal na alaala ng kanyang yumaong ina. Hindi lamang ito tungkol sa isang pulseras. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa huling hangganan ng dangal, alaala, at kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang hangganang handa niyang ipaglaban anumang mangyari. Sa harap ng matinding psikolohikal na pressure mula sa anak ng kanyang asawa, unti-unting nabasag ang karaniwang maskara ng katahimikan ni Queen Camilla. Ang kanyang mga kamay, na dati laging maayos na nakatiklop, ay bahagyang humigpit. Dumidiin ang kanyang mga daliri sa sariling palad upang pigilan ang panginginig na dulot ng galit at kahihiyan. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib sa ilalim ng mamahaling bestidang seda. Sinubukan niyang ituwid ang sarili at humanap ng kahit isang mahabaging tingin o pagsagip mula sa mga taong nasa paligid. Ngunit ang tanging sinalubong niya ay mga umiwas na muka at mga matang puno ng awa at tahimik na paghusga. Unti-unting binalot ng pag-iisa at matinding pagkailang ang makapangyarihang reyna. Sa unang pagkakataon, siya ang naging sentro ng tahimik ngunit halos nagkakaisang paghatol ng buong silid. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Princess Charlotte sa tabi ng kanyang ama. Wala sa kanyang tindig ang anumang anyo ng kahinaan na maaaring kahabagan. Nakalaylay ng natural ang braso niyang may suot na pilak na pulseras, ngunit bahagyang nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao bilang tanda ng matatag na pasiya. Tumingala siya sa malapad na balikat ng kanyang ama at naramdaman ang ganap na proteksyong nakapaligid sa kanya. Lalo lamang nitong pinatatag ang kanyang loob. Bagamat siya ang pinakabata sa silid na puno ng makapangyarihang personalidad, hindi niya iniwas ang kanyang tingin kay Camilla. Ang malinaw niyang asul na mga mata ay diretso at kalmadong nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Taglay ang isang pambihirang kapanahunan na higit sa kanyang edad. Para sa maraming nakasaksi, tila buhay na buhay pa rin ang diwa ni Princess Diana sa susunod na henerasyon. Ang hindi matitinag na pagkakaisa ng mag-ama ay naging isang pader na hindi na mababasag, ganap na isinara ang anumang natitirang pagkakataon ni Camilla. Nang mapagtanto niyang lubusan siyang nabigong igiit ang kanyang autoridad, at ngayon ay nakararanas ng pampublikong kahihiyan sa harap ng buong maharlikang pamilya, ang kanyang galit ay unti-unting naging mapait,
na sama ng loob. Namula ang kanyang muka bago mabilis na namutla sa hiya. Hindi na niya kinayang manatili pa kahit isang segundo sa nakahihiyang sitwasyong iyon. Bigla siyang tumalikod. Malinaw na umalingaw-ngaw sa sahig na bato ang matinis na tunog ng kanyang mamahaling takong habang mabilis siyang naglakad palayo. Kumakaway ang laylayan ng kanyang bestida. Sa bawat galit na hakbang, patungo sa gilid na pinto ng silid. Unti-unting nawala ang figura ng babaeng namumuno sa sambahayang Maharlika sa likod ng mabigat na pintuang nagsara ng may malakas na tunog na nag-iwan ng isang katahimikang puno ng samut-saring iniisip ng lahat ng naroon. Ang mapait na pag-alis ni Camila ay hindi lamang nagtapos sa komprontasyon. Isa rin itong sandaling nagmarka ng isang bitak na mahirap nang maibalik sa dating anyo sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng Windsor Palace. Muling umalingaw-ngaw ang mahinang lagapak ng mabigat na pintuang yari sa roble nang tuluyan itong magsara sa likuran ni Queen Camilla. Ang tunog na iyon ay tila nagdala ng tahimik ngunit malalim na paghinga nang ginhawa sa makasaysayang bulwagan ng Windsor Castle. Ang nakasusulasok na tensyong matagal na bumalot sa silid ay unti-unting naglaho, gaya ng makapal na hamog na nawawala matapos ang isang malakas na bagyo. Sa halip ay napalitan ito ng banayad na sigla at muling nakahinga ng maluwag ang mga panauhin. Habang unti-unting humuhupa ang tensyon, nagbago rin ang mga tinging nakatuon kay Princess Charlotte. Wala na roon ang pag-aalinlangan o pagkabigla. Sa halip, ang makikita ay taos-pusong paghanga at tahimik na paggalang. Unti-unti nang muling gumalaw ang mga panauhin, unti-unting muling nabuhay ang silid. Maririnig ang mahihinang bulungan ng pagsang-ayon at tahimik na pagbati mula sa bawat sulok ng bulwagan, na dahan-dahang nagdala ng mas mainit at mas magaan na kapaligiran. Ilang nakatatandang miyembro ng maharlikang pamilya na ang mga mukha ay bakas ang karanasan at karunungan ay dahan-dahang lumapit sa batang prinsesa. Nagbigay sila ng magagalang na tanggo, maiinit na ngiti, at marahang tapik sa kanyang maliit na balikat. Mga kilos na higit na makahulugan kaysa sa anumang salita ng papuri. Sa 11 taong gulang na batang ito, nakita nila ang isang pambihirang katangian. Isang bihirang tapang, matatag na tiwala sa sarili, at hindi matitinag na paninindigan upang ipaglaban ang tama kahit pa ang kaharap ay ang pinakamakapangyarihang tao sa kaharian. Bagamat tuluyan nang natapos ang insidente, nanatili pa rin ang magkahalong damdamin sa loob ng maharlikang pamilya. Sa likod ng kanilang maayos na anyo, eleganteng, tindig, at mga ngiting unti-unting bumalik sa kanilang mga mukha, nanatili ang isang hindi nakikitang pagkabalisa na bumibigat sa isipan ng bawat isa. Muli na namang nabunyag ang malalim na bitak sa marupok na pagkakaisa ng palasyo, isang malinaw na paalala ng isang masalimuot at masakit na nakaraan na hindi kailanman tunay na naghilom. Ang katahimikang bumalot sa mga naroroon ay hindi bunga ng kawalang interes, kundi ng malalim na pagninilay. Bawat isa ay tahimik na sinusuri ang sarili nilang posisyon, katapatan, at ang mga hindi nakikitang hangganang humuhubog sa buhay sa loob ng sinaunang pamilyang ito. Sa gitna ng lahat ng hindi nasabing tanong at magulong damdamin, ang matapang na ginawa ni Charlotte ay namukod tangi na parang isang maliwanag na tanglaw. Isa itong mahalagang sandali na nagpatunay na ang mga pagpapahalagang tulad ng dangal, katotohanan, at katapangan ay kayang manatiling buhay sa kabila ng walang tigil na paglipas ng panahon. Sa makahulugang sandaling iyon, ibinuhos ng mainit na paglubog ng araw ng Hunyo
Ang huling gininto ang sinag nito sa matatayog na stained glass na bintana na nagbigay sa buong silid ng banayad at halos mahiwagang liwanag. Direktang tumama ang liwanag sa pilak na pulserang nakapulupot sa pulso ni Charlotte, dahilan upang ito'y kumislap na tila may pambihirang ningning. Ang dating simpleng lumang alahas ay lumampas na sa pagiging isang pisikal na bagay. Naging makapangyarihan itong simbolo ng isang banal na pamana na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa matapang na pagtatanggol sa regalong ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama at sa matatag na pagtutol sa mapilit na kahilingan ni Camilla. Napatunayan ng batang si Charlotte na siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng hindi matitinag na diwa ni Princess Diana. Ang alaala ng kanyang yumaong lola, isang babaeng nagbigay ng walang hanggang pagmamahal, ngunit nagpakita rin ng pambihirang tibay sa harap ng sunod-sunod na pagsubok, ay tila muling nabuhay sa bawat mahinahong kilos, sa bawat taas noong tindig, at sa bawat matatag na titig ng kanyang apo. Ang emosyonal na ugnayan ng dalawang henerasyong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magkita ng personal ay tila naging mas matatag kaysa kailanman. Pinagbuklod ng tapang at lakas ng loob na dala ng bagong henerasyon. Habang nakatayong mapagprotekta sa tabi ng kanyang anak, tahimik na pinagmamasdan ni Prince William ang lahat ng nangyayari sa paligid. Habang nakikita niya ang taos-pusong paghanga at papuring ibinibigay kay Charlotte, at kung paano ito mapagkumbabang tinanggap ng kanyang anak ng may dignidad at kahinahunan, isang napakalalim na damdamin ng pagmamalaki ang umapaw sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata, na matagal nang may bakas ng lungkot dahil sa mga trahedyang pinagdaanan niya noong kabataan, ay ngayon ay kumikislap sa tunay na ginhawa, tahimik na kaligayahan, at malalim na pagmamalaki bilang isang ama. Marahan niyang pinisil ang balikat ni Charlotte gamit ang kanyang matatag na kamay, na para bang nararamdaman niya ang banal at mainit na ugnayang nagdurugtong sa kanilang pamilya sa iba't ibang henerasyon. Ang desisyong ginawa niya ng araw na iyon, ang ipagkatiwala sa kanyang anak, ang minamahal na pamana ng kanyang ina, ay napatunayang tama at napakalalim ng kahulugan. Batid ni William na ang landas na tatahakin pa ng kanyang mga anak sa masalimuot na mundo ng monarkiya ay mananatiling puno ng mga pagsubok at balakid. Ngunit ang ipinakitang katatagan ni Charlotte ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at mas matibay na layunin. Lalong tumatag ang pasya ng prinsipe ng Wales. Sa katahimikan ng kanyang puso, gumawa siya ng isang taimtim na pangako. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, gamit ang kanyang dangal, impluwensya at katayuan upang protektahan ang kanyang mga anak laban sa anumang panganib, habang maingat na pinangangalagaan ang mahahalagang alaala at pamanang iniwan ng kanyang minamahal na ina. Gagawin niyang isang walang hanggang parola ang mga pamana at pagpapahalagang iyon. Isang ilaw na hindi kailanman mamamatay, na magsisilbing gabay at proteksyon sa buong pamilya sa anumang unos na maaaring dumating sa hinaharap.